Nananatili pa rin sa Israel ang 17 Philippine government official na inibitahan ng gobyerno ng Israel bilang official guests doon. Ayon po yan kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Ang ating embahada sa Tel Aviv ay kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan sa mga Israeli para ligtas silang makauwi sa bansa. Balak po ng Transportation Department na gayahin ang EDSA busway model sa rutang Espanya patungong Quezon Avenue. Ayon kay Secretary Vince Dizon, may kakulangan ng bus sa mga naturang lansangan lalo na para sa mga estudyante. Nagsasagawa raw sila ng feasibility study na inaasang matatapos sa susunod na taon. Kumpiyansa naman si Dizon na bago matapos ang termino ni Pangulo Marcos ay may 2 hanggang 3 operational stations na sa Metro Manila Subway Project. Nalutas na raw ang 3 sa 5 major right-of-way issues habang nireresolba ang 2 pa. Nakatanggap na rin daw ang kagawaran ng hanggang 3 panukala para sa planong Integrated Terminal Exchange sa Northern Metro Manila na tinatayang matatapos sa 2028. Nagbabala si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa mga pulis na overweight o sobra sa timbang. Pwede raw silang tanggalin sa serbisyo kapag hindi sila pumaya? Yan ang pinusuhan sa barangay saksi ni Marisol Abduraman. Sa pagpupo bilang PNP Chief ni Police General Nicolas Torre III, isa sa mga una niyang direktiba sa mga pulis, dapat physically fit. Ibig sabihin, hindi dapat malaki ang tiyan. Kasi kung ang role nga naman ng pulis ay tawag dito ay tumakbo, paano ka nga naman makakatakbo kung halos hindi mo na mabitbit yung sarili mo. So, dapat daw ay pasado sa kanilang annual physical fitness test o PFT. Nasa panuntunan din ng PNP na kapag hindi nakapasa ng 2 beses sa PFT, makakaapekto sa promotion. Halos pumuputok na yung iyong uniforme, yung physical appearance would somehow make an impression anong klaseng pulis tayo. So dapat dun pa lang sa physical appearance ng pulis nakikita na kaagad yung disiplina. Muli itong binigyan din ni Torre sa panayam sa kanya ng Super Radio DZBB. Ang hindi raw makakasunod, matatanggal sa pwesto. After 1 year, sir, may separation from the service. Pero sa ngayon, ang standing policy, pag hindi ka nakapagbaba ng timbang, based to sa standard na dapat ay timbang mo, tanggal ka sa serbisyo pag hindi ka nakasunod. Yeah. Sa ilalim ng RA 6975 o DILG Act of 1990, hindi dapat lalampas o bababa ng 5 kilos itinakdang standard weight ang mga pulis na base sa kanyang height, edad at kasarian. Para naman sa mga pulis na may medical condition, sinabi ni Torre na maaari silang maharap sa complete disability discharge o di kaya ay maaari silang ilipat sa administrative work. Hindi natin siya dadalhin sa administrative work or whatever. We'll consult with the NAPOLCOM regarding that matter. Pwede naman actually. Tinanong namin ang mga kapuso online kung pabor silang matanggal sa pwesto ang mga overweight na pulis. Sagot ng isa, dapat. Dahil kung sa training pa lang daw ay kailangang physically fit na, mas dapat daw ito kapag nasa serbisyo na. Ang sabi naman ng isa, imbes na tanggalin sa tungkulin, ay wag na lang siyang payagang mag-duty para hindi maswelduhan. Pwede rin daw na i-assign nilang ang mga overweight na pulis sa mga trabahong hindi nakikipaghabulan o di kaya ay sa opisina. Ang dapat daw tanggalin ay ang mga sangkot sa illegal na droga o krimen. Hindi naman pabor ang isa pa dahil kahit overweight daw ang isang pulis pero tapat at nagagampanan naman ang tungkulin ay bakit kailangang tanggalin? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 2 provincial director naman ang inalis sa pwesto matapos silang hindi makasunod sa 5-minute response time ng PNP. Hindi tinukoy ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III kung saan nakadestino ang 2 opisyal. Bago yan, inanunsyo ng PNP Chief na 8 Chief of Police sa Metro Manila ang tinanggal sa pwesto dahil sa hindi nasunod na direktiba. Pinapaubayan ni Torre sa mga regional director na gawing nationwide ang polisiya. Sanggaang Chinese national na nahuli sa mga pogo scam hub sa bansa, pinadeport sa China. Mismong China ang nagbayad sa mga pamasahe nila para diretsong China ang deportees at wala ng layovers. Pero may panawagan ang mga mahal nila sa buhay na maiiwan sa Pilipinas. Bigyan po sila ng chance
Oo, kung wala naman pong mga case na nakasangkot na mga illegal gun mo, bigyan po ng chance na mapalaya po. Operasyon ng MRT-3 na antala kaninang umaga dahil sa nasunog na kable sa pagitan ng Cubao at Santolan southbound stations. Ayon sa pamunuan ng MRT-3, pinahinto ang lahat ng biyahe sa pinakamalapit na station platform bilang bahagi ng safety precaution. Naibalik naman ang operasyon ng MRT-3 pasado alas 8 ng umaga. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng MRT-3 sa nangyari. Dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Foteves Jr. isinugod sa ospital matapos makaranas sa matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa kanyang abogado, kailangan sumailalim sa isang major surgery si Teves at inirekomenda raw ng kanyang doktor na ilipat siya sa isang pribadong ospital. Naipagbigay alam na raw nila ito sa mga korte kung saan may mga nakabingbing kaso si Teves. Ayon sa isang source, sasailalim sa emergency appendectomy ang dating kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Inularan po na si Senador Bato de la Rosa kasunod ng kanyang pagbahagi ng isang video na AI-generated kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero depensa niya, AI man o hindi, mas mahalagaan niya ang mensaheng nilalaman nito. Saksi, si Rafi Tima. Umani ng samot-saring reaksyon nang i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. This is obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador de la Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung izozoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis ring itinama ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Pero ang Malacanang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni Senador De La Rosa. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news.
Aminado ang mga eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip dahil sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Pinangalanan na ang mga magiging abogado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang tagapagsalita naman ng House Prosecution Panel, sinabing may posibleng may grave abuse of discretion sa utos ng Senado na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Noong 2000 hanggang 2001, sa impeachment trial ni Nooy Pangulong Joseph Estrada, isa sa mga tumayong abogado niya, si Attorney Sigfrid Fortun. Mahigit 2 dekada pagkatapos niya, muling haharap sa impeachment court si Fortun bilang abogado naman ni Vice President Sara Duterte. Pangungunahan niya ang mga abogado mula sa Fortun, Narvasa and Salazar Law Firm na tatayong defense team ng bise batay sa entry of appearance sa impeachment court. Ilang high-profile case ang hinawakan ni Fortun, gaya ng Maguindanao Massacre at Curatong Baleleng case. Kasama rin sa defense team ang co-founder ng law firm na si Attorney Gregorio Narvasa II. Anak ni dating Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa na bahagi rin ng defense counsel noon sa impeachment trial ni ERAP. Kabilang din sa defense team ni Vice President Duterte si Attorney Michael Powa, dating tagapagsalita ng OVP. Sa ngayon, di pa malinaw kung kailan magsisimula ang impeachment trial dahil sa pagpapabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel na isa sa mga bumoto kontra rito, nagdudulot lang ang utos ng mga kwestyong legal. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat wag na magkaso sa Korte Suprema na para ba itong consultant na hihintayin pa kung ano ang opinyon nito. Ano ma-achieve nun? Ano lang? Baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Hindi natin alam. So wag na, pabayaan na lang yan. Tapos by July 29, 30, 31, August 1, yan, pwede nang mag-trial yan. Kasi ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rina-rush na mga priority laws. Kasi wala pa, ano pa yan filing pa lang yan. Ayon sa bagong talagang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio O. Di Bucoy, may tuturing na grave abuse of discretion ang ginawa ng Senado. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand, ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Kinukunan pa namin ng pahayag si Escudero. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel, sa mga susunod na araw ay maghahain ng mga prosecutor sa Senate Impeachment Court ng mga motion at manifestation. Tiniyak niyang hindi ito magiging sanhi ng delay sa impeachment proceedings. Ilan na rin ang pumuna sa unay pagkiling ng ilang senator judges sa bise. Hihingin ba ng prosecution panel na mag-inhibit ang mga ito mula sa impeachment trial? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara na bigyan ng benefit of the doubt ang mga senator judge na gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Kung may mag-inhibit man, anya, dapat kasama lahat ng pabor, pati kontra sa kanya. Special mention nga si Senadora Risa Ontiveros. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit
ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros. Tugon dyan ni Senadora Ontiveros, ebidensya ang titingnan niya bilang senator judge. Noong nanumpa kami bilang senator judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya, kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Sabi ni Pimentel, magiging paborable pa kay Vice President Duterte kung may mag-inhibit na senator judge. Kailangan kasi ng 2/3 o 16 na senador na magsabing guilty ang bise bago siya makonvict. Binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Yun po ang bibilangin. So Hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Hindi importante yun. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.